Ang init na nagmumula sa plansa ay dahan-dahang gumagapang sa mga daliri ni Tiara Monteverde, isang pamilyar na hapdi na tinitiis niya sa loob ng 8 taon. Maingat niyang idiniin ang bakal sa puting tela ng vest ni Mateo. Sinisiguradong bawat himaymay ng mamahaling seda ay lalatag ng perpekto at walang kahit isang gatla. Ito ang huling tungkulin niya bilang asawa. Isang huling pag-aalaga bago ang tuluyang pagguho ng mundong kaniyang binuo sa ilalim ng anino ng kaniyang asawa. Ayusin mo ang bawat lupi, Tiara, dahil kailangan kong magmukhang kagalang-galang sa mga investor mamaya. Ang malamig na utos ni Mateo na tila ba hindi sapat ang 8 taong sakripisyo ng kaniyang asawa para ituring itong tao sa huling pagkakataon. Tumango lamang si Tiara, hindi tinitingnan ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kaniyang sarili. Ang bawat singaw na lumalabas sa plansa ay tila sumasabay sa kaniyang mabigat na paghinga. Amoy ng malinis na labada at mamahaling pabango ang namamayani sa silid. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila lason na nanunuot sa kanyang lalamunan. Sa loob ng opisina ng abogado, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Ang tanging tunog na maririnig ay ang marahang paglapat ng dulo ng panulat sa makapal na papel. Pinanood ni Tiara ang sariling kamay habang iginuguhit ang kanyang lagda. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan ay tila pagtalikod sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mga gabing hindi siya natulog para lamang ayusin ang mga financial report ni Mateo, ang mga estratehiyang siya ang bumuo ngunit iba ang umani ng palakpak at ang dangal na kaniyang isinantabi para lamang manatiling matatag ang pangalang Villanueva. Tapos na tayo, maikling wika ni Mateo pagkatapos niyang makuha ang kopya ng dokumento. Walang bahid ng lungkot, walang bakas ng pagsisisi. Lumabas sila ng gusali, kung saan ang sikat ng araw sa Maynila ay tila nanunukso sa kanyang namamanhid na pakiramdam. Huminto si Mateo sa harap ng kanyang itim na SUV. Ang sasakyang binili ng kumpanya gamit ang pondong si Tiara, mismo ang nag-audit at nagligtas mula sa pagkalugi noong nakaraang taon. Dito na tayo maghihiwalay, Tiara. I believe this is enough for your transition. Take it, ang sabi ni Mateo habang inaabot ang isang manipis at puting sobre. Dahan-dahang tinanggap ni Tiara ang sobre. Naramdaman niya ang nipis nito sa kanyang palad. Hindi ito sapat para sa 8 taon ng kanyang buhay. Hindi ito sapat para sa imperyong kaniyang itinayo mula sa wala. Ngunit higit sa pera, ang bigat ng hiya ang tila nagpapaluhod sa kanya sa gitna ng kalsada. Ang pakiramdam na ikaw ay itinapon matapos pakinabangan, na ikaw ay ginawang tuntungan bago tuluyang sipain palayo. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas doon si Bianca Sevilla. Ang kaniyang buhok ay maingat na nakastyle, ang kaniyang labi ay may kulay ng tagumpay. Lumapit siya kay Mateo at humawak sa braso nito nang may pag-aari. Don't be too hard on her, Mateo. Let's go! Baka mahuli tayo sa celebration natin. Ang malambing na tinig ni Bianca na tila ba isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa natitirang dignidad ni Tiara. Sumakay sila sa sasakyan at mabilis itong humarurot palayo. Nag-iiwan ng usok na humahalo sa alikabok ng lansangan. Naiwan si Tiara na nakatayo. Ang sobrang hawak niya ay dahan-dahang nalulukot sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang bawat pagdaan ng mga tao sa kanyang paligid ay tila mapanghusgang mga mata na nakakakita sa kanyang pagkatalo. Inilabas niya ang kanyang telepono. Ang screen ay bumungad sa kanya na may mga notification mula sa social media. Isang larawan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang post mula sa official page ng Guillermo ng Villanueva. Nakaupo si Bianca sa upuang dati ay pagmamay-ari ni Tiara. May hawak na baso ng champagne at may caption na nagdiriwang ng bagong simula at paglaya mula sa mga aninong nagpapabagal sa kumpanya. Nanigas ang kaniyang buong katawan. Ang lamig na nagmumula sa kaniyang mga paa
ay umakyat hanggang sa kaniyang puso. Hindi galit ang unang naramdaman niya, kundi isang malalim at nakakasulasok na pagduduwal sa sariling katangahan. Ang lahat ng kaniyang pagtitiis, ang pagpapakumbabang kaniyang ipinamalas sa harap ni Doña Serafina, at ang bawat gabing tiniis niya ang pambabaliwala ni Mateo ay nagtapos lamang sa pagiging isang biro sa harap ng buong mundo. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kaniyang isipan. Tumingin siya sa dulo ng kalsada kung saan ang anino ng kaniyang dating buhay ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa gitna ng kaniyang panginginig, dahan-dahang kumuyom ang kaniyang mga kamao. Ang sobrang hawak niya ay hindi niya itinapon. Sa halip, maingat niya itong ibinulsa. Hindi alam ni Mateo at lalong hindi alam ni Bianca na ang bawat lupi ng vest na kaniyang pinlansya kanina ay may kaakibat na alaala ng bawat pagkakamaling ginawa nila sa ilalim ng kaniyang pamumuno. Ang imperyong sa tingin nila ay nakuha na nila ay isang gusaling itinayo sa ibabaw ng mga bitak na siya lamang ang nakakaalam kung paano babasagin. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kaniyang dibdib, hindi bilang tanda ng pagsuko, kundi bilang panimula ng isang tahimik at dambuhalang bagyo. Ang bawat hakbang ni Tiara Monteverde sa malawak na pasilyo ng mansyong Villanueva ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bango ng lavender na nagmumula sa mga diffuser ay hindi na nagbibigay ng kalinawan sa kaniyang isip. Sa halip ay tila isang masangsang na paalala ng lahat ng pagkukunwaring kaniyang pinagdaanan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi payapa. Ito ay isang mabigat at mapanirang katahimikan na tila naghihintay lamang ng pagkakataong lumamon ng buhay. Sa tuktok ng hagdanan, nakatayo si Doña Serafina Villanueva. Ang kanyang postura ay tuwid na tila isang reyna, habang ang kanyang mga mata ay malamig na nakatuon sa maliit na maleta ni Tiara. Ang marangyang seda ng kanyang damit ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Isang matalim na kaibahan sa simpleng kasuotan ni Tiara na tila ba naging isang estranghero na sa sarili niyang tahanan. Iwan mo ang mga alahas na yan, Tiara. Those pieces represent the Villanueva name at hindi ko hahayaang dalhin mo ang dangal ng pamilyang ito sa kung anong imbornal mo man balak itapon ang sarili mo. Ang boses ng matanda ay walang emosyon. Tila ba nagbabasa lamang ng isang listahan ng mga ari-arian. Tumingin si Tiara sa kanyang mga daliri, kung saan ang isang kwintas na gawa sa perlas ay nakahiga. Siya ang bumili niyon, gamit ang kanyang unang bonus mula sa isang matagumpay na merger na siya ang nagplano. Ngunit sa loob ng mansyong ito, ang bawat sentimo at bawat pawis niya ay automatikong nagiging pag-aari ng mga Villanueva. Nararamdaman niya ang panginginig ng kaniyang mga kamay, isang pangangatog na nagmumula sa kaibuturan ng kaniyang mga buto, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagtitimpi. It's fine, Mother. Inyo na ang lahat ng yan. Kung ang tingin niyo sa akin ay isang basahan na pwedeng basta na lang itapon, sige po. Pero tandaan niyo ang dangal ay hindi nasusukat sa kinang ng bato. Ang mahinahong tugon ni Tiara habang dahan-dahang inilalapag ang kwintas sa ibabaw ng isang mamahaling console table. Ang tunog ng paglapat ng mga perlas sa ibabaw ng marmol ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng silid. Hindi sumagot si Serafina. Sa halip ay isang mapang-uyam na ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang magsalita tungkol sa dangal, Tiara. You were a nobody when Mateo married you. Binigyan ka namin ng pangalan, ng buhay. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Kaya ngayong napatunayan mong wala kang silbi bilang asawa, huwag kang umakto na parang ikaw ang dehado, dagdag pa ng matanda, bago ito tumalikod at marahang naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay lumilikha ng isang ritmong puno ng pagmamalaki. Binuhat ni Tiara ang kaniyang maleta. Napakabigat nito. Tila ba lahat ng kaniyang mga pangarap na gumuho ay nakasiksik sa loob niyon. Habang pababa siya sa hagdan, bawat retrato sa dingding
ay tila humahagik-gik sa kanyang kabiguan. Nararamdaman niya ang pawis na gumagapang sa kanyang likod sa kabila ng lamig ng aircon. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat paglunok ay tila may kasamang tinik. Pagbukas niya ng malaking pinto, ang init ng labas ay sumalubong sa kanya nang walang pasubali. Walang driver na naghihintay, walang sasakyang magdadala sa kanya sa kanyang pupuntahan. Naglakad siya patungo sa gate. Ang tunog ng gulong ng kanyang maleta sa semento ay tila isang malungkot na awit ng pag-alis. Nang makalabas siya sa subdivision, inilabas niya ang kanyang telepono na kanina pa nanginginig sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa kanyang ina sa probinsya ang bumungad sa kanya. "Tiara, anak, totoo ba ang nababalitaan ko?" Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala at panginginig. Sinasabi sa TV na pinalayas ka raw dahil sa kapabayaan mo. Bakit nila ginagawa ito sa'yo? Akala ko ba ay maayos ang lahat? Napapikit si Tiara ng mariin. Ang isang butil ng luha ay tuluyang kumawala sa kanyang mata, mainit at puno ng pait. Kagat-kagat niya ang kanyang labi para hindi kumawala ang isang hikbi na kanina pa gustong sumabog sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng hiya. Ang hiya na pilit na isinusubsob sa kanya ng mga Villanueva ay tila isang malaking pader na gustong magpaguho sa kanya. Don't listen to them. Magiging maayos din ako. Promise, ang pabulong niyang sagot, habang ang kaniyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luha. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa isang news portal sa kanyang screen. Isang larawan niya ang nakapost doon, malabo at tila kuha mula sa malayo, na may headline na, "Ang pagbagsak ng isang trophy wife, Tiara Monteverde, tinanggalan ng karapatan sa Villanueva Empire." Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang hotel, nararamdaman ni Tiara ang aling-aungaw ng tawanan ni Mateo at Bianca habang ipinagdiriwang ang kaniyang pagkawala. Ngunit sa gitna ng kaniyang pag-iyak, isang mensahe ang pumasok sa kaniyang pribadong email. Ang lahat ng mga dokumento para sa Phase Isa ay handa na. Hinihintay na lang namin ang iyong go signal, Tiara. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ang kanyang puso ay mabigat, ngunit sa loob niyon ay may isang bagong uri ng init na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matalinong pagpapasya. Hanggang kailan nila kayang panindigan ang kasinungalingang ito bago ko tuluyang hilahin ang mitya ng kanilang paghantong, ang amoy ng namuong amag sa mga sulok ng pader at ang singaw ng pritong bawang mula sa kabilang unit ay tila isang malupit na yakap ng bagong katotohanan para kay Tiara Monteverde. Ang kanyang bagong tahanan ay isang maliit na apartment sa isang lumang gusali, kung saan ang bawat yabag ng mga kapitbahay sa pasilyo ay naririnig sa loob ng kanyang silid. Malayo ito sa malawak at tila ba walang hanggang espasyo ng mansyong Villanueva, kung saan ang bawat kagamitan ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na ilaw. Sa palengke ng Paco, suot ang isang kupas na t-shirt at simpleng shorts, maingat na pumipili si Tiara ng mga gulay. Ang init ng sikat ng araw ay nagpapadaloy ng pawis sa kaniyang noo, at ang amoy ng lansa mula sa mga tumpok ng isda ay nanunuot sa kaniyang damit. Pinanood niya ang kaniyang sarili habang nakikipagtawaran sa tindera para sa ilang pisong bawas sa presyo ng kamatis. Alam niyang may mga mata sa paligid, mga taong binayaran ni Mateo para bantayan ang kaniyang bawat kilos at siguraduhin siya ay tuluyan ng naghihirap. Grabe, look at her now. Akala mo kung sinong reyna dati, ngayon ay nagtitiyaga na lang sa tirang gulay, ang bulong ng isang babaeng nakakakilala sa kanya. Na tila ba ang kanyang panlulumo ay isang palabas na dapat panoorin. Hindi nagpakita ng kahit anong reaksyon si Tiara. Nanatili siyang nakayuko. Hinahayaan ang bawat mapanghusgang salita na dumapos sa kaniyang balat. Ngunit sa likod ng kaniyang mapungay na mga mata,
Ang bawat detalye ng kanyang paligid ay itinatala niya sa kanyang isipan. Ang kanyang pagiging vulnerable ay isang sandata, isang perpektong maskara na kailangan niyang isuot para tuluyang mapababa ang bantay ng kanyang mga kaaway. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na may tanawin ng buong Makati, humahalakhak si Bianca Sevilla habang tinitingnan ang mga larawang ipinadala ng kaniyang mga tauhan. Ipinakita niya ito kay Mateo na kasalukuyang umiinom ng kape habang nakatitig sa mga financial reports. "Si Mateo, your ex-wife is finally where she belongs. Masyado siyang naging mapagmataas noon, pero ngayon, she's just another pathetic woman trying to survive." Ang wika ni Bianca habang hinahaplos ang balikat ni Mateo. Napangiti ng tipid si Mateo. Ang kaniyang ego ay tila ba binubusog ng bawat balita ng paghihirap ni Tiara. He really believes she's broken. Ang bulong niya sa kaniyang sarili, habang ang kaniyang tiwala ay lalong lumalago sa kakayahan ni Bianca na pamunuan ng mga proyektong iniwan ng kaniyang dating asawa. Ngunit pagsapit ng gabi, sa loob ng kaniyang madilim at maliit na apartment, ang anyo ni Tiara ay nagbabago. Wala na ang babaeng nakikipagtawaran sa palengke. Sa harap ng kanyang laptop na may 3 patong ng encryption, ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa keyboard. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng isang misteryosong kinang sa kanyang mukha. Ang amoy ng mamahaling kape na kanyang itinimpla mula sa kanyang natitirang stock ay humahalo sa amoy ng lumang gusali. Ang mga numero sa kanyang harapan ay nagsasalita, mga lihim na transaksyon ni Mateo, ang mga butas sa kontratang pinirmahan ni Bianca, at ang mga koneksyon ng Villanueva Group sa mga kaduda-dudang kumpanya. Bawat impormasyon ay isang hibla ng sapot na dahan-dahan niyang hinahabi. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan na humahampas sa kinakalawang na yero ng gusali, isang marahang pagkatok ang narinig ni Tiara. Ang tunog ng mga kamay na dumadampi sa kahoy ay tila isang hudyat na kaniyang hinihintay. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kaniya si Attorney Gabriel Torres. Basa ang balikat at may dalang isang itim na folder. "The documents are secured, Tiara. Mateo is moving the funds to the Apex account tomorrow." Ang seryosong bungad ni Gabriel habang papasok sa maliit na silid. Tumitig si Tiara sa folder. Nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kaniyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang bawat pagpatak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa kaniyang paghinga. "Hayaan nating isipin nila na nanalo na sila, Gabriel. The more they look down on me, the higher the price they will pay." Gusto kong makita ang mukha ni Mateo kapag nalaman niyang ang bawat sentimong akala niya ay kanya ay unti-unti nang dumadaloy pabalik sa akin. Ang pabulong na wika ni Tiara, ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa bintana. Umupo si Gabriel sa tapat niya. Pinapanood ang babaeng akala ng mundo ay talunan na. Nakikita niya ang talas ng isip ni Tiara na nagkukubli sa ilalim ng kaniyang pagiging mapagpakumbaba. "Kailan natin sisimulan ang pagpapatumba sa unang domino?" Ang tanong ni Gabriel na tila ba isang hamon. Tumingin si Tiara sa labas, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay malabo dahil sa ulan. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay puno ng pait. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, nararamdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang tanong ay hindi na kung magtatagumpay ba siya, kundi kung gaano kalalim ang sugat na maiiwan niya sa mga taong nagnakaw ng kaniyang buhay. Sa loob ng malawak at marangyang silid-pulong ng Villanueva Group, ang liwanag mula sa projector ay tumatama sa mukha ni Bianca Sevilla, na tila ba isang bituin sa gitna ng entablado. Ang kaniyang boses, na puno ng pekeng kumpiyansa, ay pumupuno sa bawat sulok ng silid habang ipinapaliwanag ang bagong estratehiya para sa isang multi-bilyong proyektong real estate. Ito ang mismong plano na binuo ni Tiara sa loob ng 6 na buwan. Ang bawat graph, bawat kalkulasyon ng ruwiro at bawat salitang nakasulat sa slide
ay produkto ng puyat at talino ng kaniyang hinalinhinan. Nararamdaman ni Mateo ang matinding pagmamalaki habang pinapanood ang kaniyang bagong kapareha. Ang bango ng mamahaling kape at ang amoy ng bagong lathalang mga dokumento ay humahalo sa kaniyang nararamdamang tagumpay. This is brilliant, Bianca. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo para humawak ng operasyon natin. You brought fresh air to this company, ang wika ni Mateo. Ang kaniyang tinig ay sapat na malakas para marinig ng lahat ng mga miyembro ng board. Ngumiti si Bianca, isang ngiting mapang-uyam na tila ba sinasabing ang lahat ay kaniyang pagsisikap. I just want what's best for us, Mateo. Kesa naman sa mga lumang ideya na wala namang nararating, ang sagot niya nang may himig ng paghamak sa nakaraan. Milya-milya ang layo. Sa loob ng kanyang maliit at madilim na apartment, pinapanood ni Tiara ang bawat galaw nila sa kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay nagpapakita ng kanyang malamig at walang emosyong mukha. Sa tabi niya, si attorney. Gabriel Torres ay seryosong nakatitig sa mga financial model na ipinapakita ni Bianca. Look at that, Tiara. She changed the interest rate variable in the 5th slide. Akala niya siguro ay mas maganda itong tingnan sa mga investors. Ang puna ni Gabriel habang itinuturo ang isang maliit na detalye sa screen. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Tira. Nararamdaman niya ang init ng kanyang laptop sa kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang imahe ni Bianca sa screen. Ang bawat salita ng papuri ni Mateo ay tila isang malayo at walang saysay na ingay sa kaniyang pandinig. She just activated the poison pill, Gabriel. Sa pagbabagong yon, hindi nila alam na nilagay nila ang kumpanya sa isang loop ng utang na hindi nila mababayaran sa loob ng 3 taon. She thinks she's a genius pero hindi niya alam na pinirmahan na niya ang sarili nilang hatol. Ang mahinahong paliwanag ni Tiara, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin bago ang isang delubyo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng kapanatagan. Ang makita ang kaniyang pinaghirapang plano na dinudumihan at binabago ng isang taong walang alam ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang lakas. Ito ang sining ng paghihiganti. Ang hayaan ang iyong kaaway na dahan-dahang itali ang sarili nilang leeg gamit ang lubid na akala nila ay ginto. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng isang marahang pagkatok sa pinto ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang pagdampi ng kamao sa lumang kahoy ay tila may dalang babala. Pagbukas ni Tiara, isang delivery man ang nag-abot ng isang malaking giwang-giwang na basket ng mga prutas. Mula ito kay Doña Serafina Villanueva. Sa gitna ng mga prutas ay may isang card na may sulat kamay ng matanda. A reminder for you to stay in your place, Tiara. Don't let your bitterness poison your mind. Be thankful for what we've given you. Ang bawat salita sa card ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Tiara. Ang amoy ng mga prutas na nagsisimula ng malanta sa loob ng basket ay tila sumasalamin sa bulok na moralidad ng pamilyang kaniyang iniwan. Naramdaman ni Tiara ang pamumuo ng laway sa kaniyang lalamunan. Isang pait na gustong isuka. Stay in my place? Ang pabulong na tanong ni Tiara sa kaniyang sarili habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa basket. Tumingin siya kay Gabriel na ngayon ay nakatayo na rin sa kaniyang tabi. Ang kaniyang lalamunan ay tila may nakabara at ang kaniyang dibdib ay masikip. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pagkamuhi na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng kaniyang malamig na pagkatao. Ibigay mo ito sa mga bata sa kanto, Gabriel. Ayaw kong may matira kahit anong bakas ng kanilang pagkukunwari sa silid na ito. Ang utos ni Tiara, habang ang kaniyang paningin ay bumabalik sa screen ng laptop, kung saan ang mukha ni Mateo ay puno ng tuwa. Habang isinasara ni Gabriel ang pinto, naiwan si Tiara sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang mula sa laptop na nagpapakita ng kinabukasang unti-unti nang nadudurog para sa mga Villanueva.
Ngunit sa likod ng kaniyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kaniyang isipan. Kapag natapos na ang lahat at wala na siyang babalikan, sapat na ba ang paghihiganti para punan ang puwang sa kaniyang pusong matagal nang pinatigas ng sakit? Ang matinding init ng hapon ay tila mas lalong nagpabigat sa hanging pumapasok sa maliit na bintana ng apartment ni Tiara. Ang singaw ng kalsada at ang amoy ng naghalong usok at tuyong basura ay nanunuot sa bawat sulok ng silid. Sa labas, ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa gitna ng maputik na eskinita ay tila isang banyagang ingay na kumuha sa atensyon ng mga kapitbahay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotseng pilak at lumabas doon si Doña Serafina Villanueva. Bit-bit ang isang payong na tila ba ayaw pasikatan ng araw ang kaniyang kutis na pilit pinapanatiling maputi. Ang kaniyang bawat hakbang sa maruming semento ay puno ng pag-iingat. Ang kaniyang mukha ay nakangiwi habang tinatakpan ng ilong ng isang panyo na may burda ng kaniyang inisyal. Pagpasok niya sa maliit na silid ni Tiara, ang bango ng kaniyang mamahaling pabango ay agad na nakipaglaban sa amoy ng bawang at lumang kahoy. Nanatiling nakaupo si Tiara sa kaniyang hapagkainan. Ang kaniyang mga mata ay walang emosyon habang pinapanood ang kaniyang dating biyenan na tila ba isang reynang napunta sa kuta ng mga kaaway. So this is how you live now, Tiara. Napakababa na pala talaga nang narating mo ang bungad ni Serafina habang inililibot ang paningin sa masikip na espasyo. Hindi niya hinintay na alukin siya ng upuan. Sa halip, kumuha siya ng isang panyo at ipinatong ito sa upuang kahoy bago dahan-dahang umupo. Bakit po kayo napadpad dito, Mother? I don't think this place is suitable for someone of your stature. Ang mahinahong tanong ni Tiara. Ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng tubig sa isang malalim na balon. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. May mga problemang lumitaw sa huling audit ng kumpanya. Some documents were flagged at ang pangalan mo ang nakapirma sa mga lumang file na yon. I need you to sign this affidavit stating na ikaw ang nagkamali sa mga entries na yon dahil sa stress mo noon. Ang utos ni Serafina habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Isang mapait na tawa ang muntik ng kumawala sa lalamunan ni Tiara. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Isang galit na tila babulkang nagbabadyang sumabog. Ngunit sa ilalim ng mesa, dahan-dahang hinaplos ng kanyang daliri ang isang maliit na recording device na nakatago sa loob ng isang florera ng mga tuyong bulaklak. Ang maliit at pulang ilaw nito ay tila isang matalinong mata na nagmamasid sa bawat dumi ng kanilang usapan. You want me to take the fall for Mateo's incompetence? O baka naman para sa mga maling desisyon ni Bianca? Ang balik na tanong ni Tiara. Listen to me, Tiara. Don't forget your utang na loob to us. Noong kinuha ka ni Mateo mula sa probinsya, you were nothing. Kami ang nagbigay sa iyo ng buhay na pinangarap mo. We treated you like family kahit na alam naming hindi ka kapantay ng antas namin. Ngayong kailangan ka ng kumpanya para mapanatili ang dangal ng mga Villanueva, ito ang pagkakataon mong magbayad ng utang. Ang boses ni Serafina ay nagbabanta, puno ng lason na binalot sa asukal ng moralidad. Ang bawat salita tungkol sa utang na loob ay tila isang kadena na pilit na ibinibitay sa leeg ni Tiara. Nararamdaman niya ang init ng kanyang sariling hininga. Ang kanyang dibdib ay masikip habang inaalala ang 8 taon ng kanyang pagiging alila sa ilalim ng pangalan ng mga ito. Ang bawat gabing hindi siya natulog, ang bawat sakripisyo ng kanyang sariling dangal para lamang pagtakpan ang mga pagkukulang ni Mateo. Lahat ng yun ay tila ba walang halaga sa harap ng matanda. Dignidad po ang ipinaglalaban ko dito, Mother. Hindi ko pipirmahan ang isang kasinungalingan para lamang iligtas ang mga taong kinalimutan na ako nang makuha nila ang gusto nila. Ang sagot ni Tiara, ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tumayo si Serafina ng mabilis, ang kanyang mukha ay namumula sa galit.
Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagkakaumpugan ay tila isang babala ng paparating na unos. You ungrateful woman, akala mo ba ay may magagawa ka? You are alone, Tiara. Walang maniniwala sa'yo. Mananatili kang nanlilimos sa basurang ito habang ang pamilya ko ay patuloy na nagniningning. Huwag mong hintayin na ako mismo ang dumiin sa'yo sa putik na ito. Ang banta ng matanda. Bago ito mabilis na lumabas ng apartment, hindi na lumingon pa. Naiwan si Tiara sa gitna ng katahimikan. Ang amoy ng pabango ni Serafina ay dahan-dahang naglalaho. Pinalitan muli ng amoy ng bawang at ang malansang simoy mula sa palengke. Kinuha ni Tiara ang maliit na recorder mula sa florera. Pinanood niya ang maliit na ilaw na tumigil sa pagkurap. Ang panginginig ng kaniyang mga kamay ay dahan-dahang humupa. Pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa folder na iniwan ni Serafina, isang ebidensya ng kanilang desperasyon. Ganito na lang ba ang tingin niyo sa utang na loob? Isang tali para sakalin ang katotohanan? Ang pabulong na tanong ni Tiara sa kaniyang sarili habang ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa bintana, kung saan ang langit ay dahan-dahang nagiging kulay dugo dahil sa papalubog na araw. Alam niyang ito na ang simula. Ang bawat salita ng banta ni Serafina ay magiging kuko na maghuhukay sa sarili nilang libingan. Ngunit sa gitna ng kaniyang plano, isang pangalan ang dumaan sa kaniyang isip, Mateo. Hanggang saan ang kayang gawin ng lalaking minahal niya para lamang mapanatili ang kaniyang kapangyarihan. At sa oras na malaman ni Mateo ang tungkol sa pag-uusap na ito, sino ang unang bibigay sa ilalim ng bigat ng kanilang mga dumi? Ang sikat ng araw sa labas ng naglalakihang gusali ng Makati ay tila hindi sapat upang matunaw ang lamig na nagmumula sa mga salaming pader ng Villanueva Group. Sa isang sulok ng kalsada, nakatayo si Tiara Monteverde, nakasuot ng simpleng abito at malaking salamin upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Pinapanood niya ang pagdating ng mga mamahaling sasakyan, ang mga taong nakasuot ng plansadong Amerikana at ang mapang-aping ganda ng imperyong siya mismo ang nagtanim ng mga unang binhi. Sa gitna ng sementadong sulyap, isang pamilyar na anyo ang kumuha ng kanyang atensyon. Si Aling Marta, ang matandang tagalinis na halos 20 taon nang naglilingkod sa kumpanya, ay nakaluhod sa harap ng malaking pinto. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng ugat ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng Amerikana ni Mateo. Ang amoy ng pawis at pagod ng matanda ay pilit na itinataboy ng malamig na hanging lumalabas mula sa lobby ng gusali. Sir Mateo, parang awa niyo na po. Ang pension fund ko lang po ang inaasahan ko para sa operasyon ng anak ko. Huwag niyo naman po sanang bawiin ang ipinangako niyo sa amin. Ang pamilyar na boses ni Aling Marta ay basag, puno ng panginginig at desperasyon na tila ba ang bawat salita ay isang huling hininga. Si Mateo, na noon ay pababa sa kaniyang sasakyan, ay tila ba nakakita ng isang dumi sa kaniyang daan. Hindi niya tiningnan ang matanda. Sa halip, inayos niya ang kaniyang mamahaling relos habang ang kaniyang mukha ay nananatiling matigas at walang pakialam. Marta, the company is restructuring. We need to cut costs to save the investors' interests. It's a business decision, not a personal one. You should have been more careful with your savings. Ang malamig na sagot ni Mateo. Ang kaniyang tinig ay sapat na malakas para marinig ng lahat ng mga nakapaligid. Isang paalala ng kaniyang kapangyarihan. Sa tabi niya, lumabas si Bianca Sevilla na may dalang ngingiting tila ba nanunuya sa kahinaan ng matanda. Ang tunog ng kaniyang mataas na takong habang naglalakad sa makintab na sahig ay tila bawat hakbang ng isang mapanirang bagyo. Security, pakilayo nga itong matandang ito. She's making a scene at baka makita pa ng mga Japanese partners natin. It's embarrassing. Ang maarte at walang pusong utos ni Bianca habang tinitingnan si Aling Marta mula ulo hanggang paa na tila ba ito ay isang basurang kailangang itapon. Pinanood ni Tiara kung paano kinaladkad ng dalawang malalaking gwardiya
ang matanda palayo. Ang bawat paglayo ni Aling Marta, ang bawat hikbi nitong hindi marinig, ngunit nakikita sa kaniyang nanginginig na balikat, ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa puso ni Tiara. Nararamdaman niya ang panginginig ng kaniyang sariling mga kamay sa loob ng bulsa. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa sobrang bigat. Ito na ang hangganan. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanyang nasirang pagsasama, hindi na lamang tungkol sa kanyang nawalang kayamanan. Ito ay tungkol sa mga taong katulad ni Aling Marta na tinatapak-tapakan ng mga taong akala ay pag-aari nila ang mundo dahil lamang sa makakapal nilang pitaka. Dahan-dahang inilabas ni Tiara ang kaniyang telepono. Ang marahang panginginig ng device sa kanyang palad ay tila sumasabay sa bilis ng pintig ng kanyang puso. Sa kanyang isip, ang mukha ni Mateo na puno ng kayabangan at ang mukha ni Bianca na puno ng puot ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang matinding liwanag ng determinasyon. Tinawagan niya si Gabriel. Sa bawat segundo ng paghihintay na sagutin ang tawag, ang imahe ng luha ni Aling Marta na pumatak sa semento ay tila nagiging isang malakas na agos na naghuhugas sa kaniyang lahat ng takot. Gabriel, it's time. I-activate mo na ang lahat. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong butas. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng lahat sa gitna ng kanilang pinakaitinitanging tagumpay. Ang boses ni Tiara ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na ngayon lamang niya naramdaman sa kanyang buong buhay. Tapos na ba ang pagtitiis, Tiara? Ang tanong ni Gabriel sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay may halong pag-alala at suporta. Tumitig si Tiara sa malaking karatula ng Villanueva Group sa itaas ng gusali. Ang bawat letra niyon ay tila ba dahan-dahang nagbabaga sa kanyang paningin. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang pagpapakawala ng 8 taong pananahimik at pagpapakumbaba. Hindi na ako ang asawang laging sumusunod, Gabriel. Ngayon, ako na ang katotohanang hindi nila kayang takasan. Ang huling wika ni Tiara bago niya tuluyang patayin ang tawag. Habang naglalakad siya palayo, ang bawat hakbang ni Tiara ay tila ba nagbibigay ng bagong bigat sa lupa. Ang langit sa ibabaw ng Makati ay dahan-dahang nagdidilim, nagbabanta ng isang unos na walang sinuman sa loob ng gusaling iyon ang nakahanda. Ngunit sa gitna ng kaniyang paglalakad, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kaniyang isipan. Sa oras na gumuho ang lahat, may matitira pa kaya sa kaniyang sarili na hindi nabahiran ng puot o ang kaniyang paghihiganti ay magiging isa ring bilangguan na kanyang sisisihan sa huli? Ang bulwagan ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng chandelier na tila mga bituin na bumababa upang saksihan ang tagumpay ni Mateo Villanueva. Ang amoy ng mamahaling champagne at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa kapangyarihang namamayani sa hangin. Suot ang kaniyang pinasadya at plansadong Amerikana. Si Mateo ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang tinatanggap ang parangal bilang CEO of the Year. Sa kanyang tabi, si Bianca Sevilla ay kumikinang sa kanyang pulang gown. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa lalaking akala niya ay kanyang magiging pasaporte sa rurok ng lipunan. Ang bawat ngiti nila sa harap ng mga kamera ay tila isang pagtatanghal ng isang perpektong buhay na itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng iba. Ladies and gentlemen, this success is just the beginning. The Villanueva Group is not just a company, it is a legacy. Ang mapagmalaking pahayag ni Mateo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik at nakikinig na silid. Ngunit sa gitna ng kaniyang talumpati, ang isang tauhan ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay maputla, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang isang itim na tablet.
Ang panginginig ng device sa palad ni Mateo ay tila isang babala ng isang malaking lindol. Pagtingin niya sa screen, ang kaniyang mga mata ay nanlaki at ang kaniyang paghinga ay biglang naging mababaw. Isang abiso mula sa International Commercial Bank. Ang 50 milyong dolyar na pautang na inaasahan para sa kanilang pinakamalaking proyekto ay biglang binawi dahil sa insufficient risk transparency at undeclared financial liabilities. Ang katahimikan sa bulwagan ay biglang napalitan ng mga bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ang baso ng alak na hawak ni Mateo ay dahan-dahang nabitiwan ng kaniyang nanginginig na mga daliri. Ang kristal ay nagkapira-piraso sa makinis at malamig na sahig. Ang mapulang likido ay kumalat na tila dugo sa puting marmol. Ngunit walang anumang tunog na maririnig kundi ang mabigat na tibok ng kaniyang sariling puso. Mateo, what's happening? Bakit ganito ang tingin ng mga investors sa atin? Ang naguguluhang tanong ni Bianca. Ang kaniyang boses ay puno ng takot habang pilit na inaayos ang kanyang nagugulong hitsura. Milya-milya ang layo, sa loob ng isang maliit at tahimik na kapehan, sa kanto ng isang tahimik na kalye, nakaupo si Tiara Monteverde. Ang tanging liwanag sa kanyang paligid ay ang mula sa kanyang laptop at ang malambot na ilaw ng lampara. Ang amoy ng matapang na kape ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumasayaw sa ibabaw ng keyboard. Bawat pindot ay tila isang bahagi ng isang komplikadong sonata ng paghihiganti. Pinapanood niya ang live stream ng kaganapan. Nakita niya ang pagguho ng mukha ni Mateo, ang pagkapahiya ni Bianca, at ang unti-unting pagtalikod ng mga taong dati ay sumasamba sa kanila. Isang mapait, ngunit matagumpay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tiara. Hindi sapat ang isang mabilis na pagbagsak, Mateo. Gusto kong maramdaman mo ang bawat sandali ng pagkawala, ang pabulong na wika ni Tiara sa kaniyang sarili, habang ang kaniyang paningin ay nakatuon sa pababang linya ng stock market ng Villanueva Group sa kaniyang screen. Ang bawat graph na kulay pula ay tila mga luhang dumadaloy mula sa imperyong kaniyang pinangalagaan, ngunit kinalimutan siyang kilalanin. Nararamdaman niya ang init ng kanyang laptop sa kanyang kandungan, isang init na nagpapaalala sa kanya na siya ang tunay na arkitekto ng lahat ng ito at siya rin ang may kapangyarihang magpabagsak nito. Sa kabilang linya ng telepono, narinig niya ang mahinahong boses ni Gabriel. Tapos na ang unang yugto, Tiara. The bank has officially frozen their credit line. They are panicking. Good. Hayaan mo silang maghanap ng butas. Hayaan mo silang isipin na kaya pa nilang isalba ang kumpanya gamit ang mga natitira nilang asset. Ang sagot ni Tiara, ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kapehan. Sa gitna ng kaniyang katahimikan, isang alaala ang dumaan sa kaniyang isipan. Isang gabi noong nakaraang taon kung saan pinagtawanan siya ni Mateo dahil sa kaniyang pag-aalala sa ruwiro ng proyektong ito. You're just a wife, Tiara. Leave the business to me. Ang boses ni Mateo ay tila ba sariwa pa sa kanyang pandinig. Ngayon, ang asawang yon ang siyang humahawak sa leeg ng kanyang kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangalan ang lumitaw sa screen ng kanyang balita. Aegis Global Holdings. Ito ang kumpanyang nagbigay ng huling hatol sa pautang ni Mateo. Napansin ni Tiara ang pagkunot ng kaniyang noo. Ang Aegis ay isang pangalang siya mismo ang nagmungkahi kay Mateo. Bilang isang lihim na sangay ng kumpanya, 8 taon na ang nakalilipas. Bakit ito kumikilos ng kusa? Mayroon pa bang ibang taong nagmamasid sa dilim na hindi niya alam? O ang kaniyang sariling plano ay nagsisimula nang magkaroon ng sariling buhay? Habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa bintana ng kapehan, na lumilikha ng mga malalabong guhit sa salamin, naramdaman ni Tiara ang isang kakaibang kaba. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang, at ang unang seryosong pagkakamali ni Mateo ay maaaring maging simula ng isang domino na hindi na niya kayang pigilin.
Maging siya man ang nagtulak nito o hindi. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Mateo Villanueva ay tila nagiging laso na dahan-dahang nagpapalabo sa kaniyang paningin. Sa loob ng kaniyang opisina, ang amoy ng kape na kanina pa lumalamig at ang singaw ng kaniyang sariling pagkabalisa ay pumupuno sa bawat sulok. Ang kaniyang mamahaling silk na kurbata ay maluwag na at nakasabit na lamang sa kaniyang leeg. Tila isang bitay na dahan-dahang humihigpit. Inilapit ni Bianca Sevilla ang kaniyang mukha. May hawak na cushion ng makeup upang dapyasan ang namumuong pawis sa mukha ni Mateo na nagpapalabo sa kaniyang hitsura sa harap ng mga tauhan. Ngunit sa isang marahas na pag-iwas, tinabig ni Mateo ang kamay nito. Ang lalagyan ng makeup ay dahan-dahang nahulog sa makapal na alpombra. Ang pulbos nito ay kumalat na tila abo sa ibabaw ng madilim na tela. Ngunit walang anumang ingay na gumambala sa nakabibinging katahimikan. Not now, Bianca. Don't you see? Lahat ng credit lines natin ay naka-freeze. Ang asik ni Mateo. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Kailangan nating ilipat ang pondo mula sa mga kumpanya sa ibang bansa, Mateo. Iyong mga shell companies na itinayo nyo noon, we can use them to inject capital back to the main group. Ang mungkahi ni Bianca, napilit pa ring naghahanap ng paraan upang isalba ang kaniyang marangyang kinabukasan. Mabilis na hinarap ni Mateo ang kaniyang computer. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay puno ng puwersa, ang kaniyang mga daliri ay nanginginig. Habang hinahanap ang mga access codes sa mga kumpanyang, akala niya ay kanya pa rin. Ngunit sa bawat pagbukas ng dokumento, ang kaniyang mukha ay lalong namumutla. Nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na tila ba nagiging yelo sa kaniyang balat. Sa harap ng kaniyang mga mata, ang listahan ng mga board of directors ng kaniyang mga shell companies ay nagbago. Ang mga pangalang akala niya ay kaniyang mga tauhan ay napalitan ng mga dayuhang korporasyon at mga fund managers na hindi niya kilala. Anong ibig sabihin nito? Bakit hinarangan nila ang transfer? Ang pabulong na tanong ni Mateo sa kaniyang sarili. Kinuha niya ang isang lumang folder mula sa ilalim ng kaniyang drawer. Ang mga dokumentong 8 taon na ang nakalilipas na palagi niyang nilalagdaan nang hindi binabasa dahil violation codes at legal technicalities lamang ang tingin niya rito. Ang bawat pahina ay may pirma niya. Ngunit sa gilid, may isang maliit na selyo at pirma sa asul na tinta na pamilyar sa kaniyang paningin. Pirma ni Tiara. Ang bawat minor amendment na ipinapaliwanag ni Tiara noon bilang proteksyon laban sa mga buwaya sa industriya ay isa palang serye ng mga lock na tanging ang asawa lamang niya ang may hawak ng susi. Ang mga kumpanyang akala niya ay kaniyang mga vessels para sa pera ay mga kulungan na pala na may mga kondisyong hindi niya mababasag, mga kondisyong mag-aaktiba lamang sa oras na magkaroon ng breach of marital fidelity o financial fraud. Mateo, look! Ang sigaw ni Bianca habang nakatitig sa balita sa telebisyon na nakamute. Ang balita ay nagpapakita ng labas ng kumpanya kung saan ang mga auditor ay nagsisimula ng dumagsa. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Mateo. Nakita niya ang isang anino ng isang babaeng dahan-dahang lumalabas mula sa isang itim na sasakyan sa background ng balita. Kahit malabo at malayo, kilala niya ang tindig na yon. Ang tuwid na likod, ang dahan-dahang paghakbang na puno ng dignidad, isang dignidad na kaniyang minaliit. It's her, ang pabulong ni Mateo. Ang kaniyang lalamunan ay tila ba sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Bianca, kailangan nating tumawag ng board meeting sa kumpanya sa Singapore. Baka doon ay may kontrol pa tayo. Ang utos ni Mateo, ang kaniyang paningin ay nagdidilim na dahil sa labis na takot. Ngunit hindi sumagot si Bianca. Sa halip, dahan-dahang lumayo ang babae sa kanya. Kinuha nito ang kaniyang designer bag at ang kaniyang telepono. Ang amoy ng kaniyang pabango, na dati ay nagbibigay ng init kay Mateo, ay tila ba naging isang malamig na paalala ng pagtataksil. I'm sorry, Mateo.
pero hindi ko pwedeng hayaang madamay ang pangalan ko rito. I have my own shares to protect. Ang malamig na pahayag ni Bianca. Pinanood ni Mateo ang kanyang kasintahan habang dahan-dahan itong lumalakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ni Bianca sa makintab na sahig ay tila ba ang huling tibok ng kanyang imperyo. Nang maisara ang pinto, naiwan si Mateo sa gitna ng kanyang malawak ngunit hungkag na opisina. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na tumigil. Tumingin siya sa retrato nilang dalawa ni Tiara na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Isang retratong hindi niya kailanman binigyan ng pansin. Ang bawat ngiti ni Tiara sa larawan ay tila ba isang hula ng kanyang sariling katapusan. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito atake sa puso, kundi ang unti-unting pagdurog ng kanyang pagkatao. Sa labas, ang langit ay tila nagiging kulay ube, nagbabadya ng isang gabi na walang hangganan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang lihim na silid, inilagay ni Bianca ang kanyang telepono sa kanyang tainga. Attorney, asikasuhin mo na ang transfer ng personal assets ko. Leave nothing in the joint accounts. Let Mateo handle the fire on his own. Ang pabulong na wika ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang tuluyang iwan ang naghihingalong biktima. Sino ang tunay na kaaway? Ang asawang kaniyang sinaktan o ang kasintahang kaniyang pinagkatiwalaan? Habang ang gabi ay lumalalim, naramdaman ni Mateo ang isang malamig na katotohanan. Sa mundong kaniyang itinayo sa kasinungalingan, ang tanging bagay na tunay ay ang pait ng kaniyang sariling karma. Ang silid-pulong ng Villanueva Group ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Ang bawat miyembro ng board ay nakaupo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskara ng kawalan ng katiyakan, habang ang amoy ng kape na kanina pa lumalamig ay humahalo sa amoy ng takot. Sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa madilim na kahoy, si Mateo Villanueva ay nakatayo. Ang kaniyang mga kamay ay nakadiin sa ibabaw ng makinis na ibabaw ng mesa. Ang kaniyang mga daliri ay namumuti dahil sa higpit ng pagkakahawak, isang palatandaan ng kaniyang panginginig na pilit niyang itinago sa ilalim ng kaniyang mamahaling Amerikana. Kailangan nating ipasa ang resolusyong ito ngayon din. Isa sa pribado natin ang mga assets sa Singapore upang mabayaran ang utang ng main group. This is the only way para hindi tayo tuluyang malubog ang asik ni Mateo. Ang kaniyang boses ay may himig ng pagmamadali at isang uri ng desperasyon na hindi pa kailanman narinig mula sa kaniya. Ngunit ang mga miyembro ng board ay nanatiling tahimik. Nagpapalitan lamang sila ng mga makahulugang sulyap. Sa tabi ni Mateo, si Bianca Sevilla ay pilit na pinapanatili ang kaniyang poise. Ngunit ang kaniyang mga mata ay panay ang sulyap sa pinto. Ang kaniyang mapulang lipstick ay tila ba naging isang tuyong mantsa sa kanyang maputlang mukha. Don't be so hesitant, everyone. Mateo knows what he's doing. We've built this together and we won't let it fall. Ang pagsigunda ni Bianca, ang kaniyang tinig ay may halong pakiusap na binalot sa awtoridad. Sa gitna ng tensyon, ang malalaking pintong gawa sa mabigat na nara ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng paglapat ng mga bisagra sa bakal ay tila ba isang hudyat ng pagbabago. Mula sa labas, pumasok ang isang babaeng tila ba hinugot mula sa isang panaginip ng kapangyarihan at kagalang-galang na anyo. Si Tiara Monteverde ay hindi na ang babaeng nakayuko sa palengke o ang asawang tahimik na nagpaplansa sa dilim. Nakasuot siya ng isang perpektong suit na kulay puti. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na tila ba kayang tumunaw ng kahit anong bakal. Sa kanyang likuran ay si Attorney Gabriel Torres, bit-bit ang isang itim na briefcase na tila ba ay naglalaman ng mga hatol ng tadhana. Ang bawat hakbang ni Tiara sa makintab na sahig ay tila ba naglalabas ng isang enerhiya na nagpapatigil sa bawat bulungan sa loob ng silid.
Ang bango ng kaniyang sandalwood na pabango ay dahan-dahang lumulutang sa hangin, nilulunod ang amoy ng luma at bulok na moralidad sa loob ng opisina. Tiara, what are you doing here? This is a private board meeting. You have no right to be here. Ang singhal ni Mateo. Ang kanyang boses ay biglang naging mataas, isang palatandaan ng kanyang matinding pagkagulat at takot. Dahan-dahang lumapit si Tiara sa bakanting upuan sa kabilang dulo ng lamesa, tapat na tapat kay Mateo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang kaniyang katahimikan ay tila ba isang dambuhalang alon na dahan-dahang lumulunod sa buong silid. I have every right, Mateo. In fact, I am the only one who has the right to be here at this very moment. Ang mahinahong tugon ni Tiara, ang kaniyang tinig ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Inilapag ni Gabriel ang mga dokumento sa mesa. Ang paglapag ng mga papel sa ibabaw ng kahoy ay tila ba isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng isang panahon. Ladies and gentlemen of the board, ang pasimula ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay baritono at puno ng kumpiyansa. My client, Tiara Monteverde, has exercised her rights under the Aegis Global Holdings Agreement. 8 years ago, a clause was inserted in the corporate charter of Villanueva Group's primary investors, a clause that grants Ms. Monteverde absolute control of the voting shares in the event of documented financial mismanagement or a breach of the fiduciary duty that involves a conflict of interest in the personal life of the CEO. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kaniyang lalamunan ay tila ba may nakabarang bato at ang kaniyang dibdib ay masikip. Habang inaalala, ang mga gabing ipinagkatiwala niya kay Tiara ang pag-aayos ng kaniyang mga dokumento. Ang mga gabing inisip niya na ang asawa niya ay isang katuwang lamang na walang sariling isip. Anong kalokohan ito? That's impossible. Pinirmahan ko ang mga papeles na yon. And it was for tax protection purposes only. Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na tila ba may sariling buhay. It was for protection, Mateo. Pero hindi para sa'yo, kundi laban sa'yo. Ang balik ni Tiara, habang ang isang maliit na ngiti ng tagumpay ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Pinanood mo akong magtrabaho para sa'yo sa loob ng 8 taon. Pinanood mo akong itayo ang bawat pader ng kumpanyang ito habang tinatrato mo akong parang isang kagamitan. Did you really think na hindi ko alam ang lahat ng panloloko mo? Did you really think na ang babaeng binuo ang imperyong ito ay hahayaan ng itong wasakin ng isang lalaking walang ibang alam, kundi ang kaniyang sariling ego? Napatingin si Bianca kay Mateo at pagkatapos ay kay Tiara. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pag-iba ng ihip ng hangin. Ang kaniyang braso na kanina ay nakahawak kay Mateo ay dahan-dahang bumitaw. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagkalkula. Wait, Tiara. If you have the control, what happens to the shares? What happens to my position? Ang tanong ni Bianca. Ang kaniyang boses ay mabilis na nagpapalit ng panig mula sa pagiging reyna patungo sa pagiging isang oportunista. Tumingin si Tiara kay Bianca ng may halong habag at paghamak. You are just a temporary distraction, Bianca. Isang pagkakamaling ginamit ko para tuluyang palabasin ang totoong kulay ni Mateo. Your position, it never existed. Ang lahat ng proyektong hinahawakan mo ngayon ay nasa ilalim na ng audit para sa pandaraya. Ang sagot ni Tiara. Bumagsak si Mateo sa kaniyang upuan. Ang pawis na gumagapang sa kaniyang likod ay tila ba naging yelo. Ang lahat ng kaniyang kapangyarihan, ang kaniyang mga sasakyan, ang kaniyang pangalan. Lahat ng iyon ay tila ba dahan-dahang naglalaho sa harap ng kaniyang mga mata. Ang hiya na kaniyang idinulot kay Tiara sa labas ng opisina ng abogado noong araw ng kanilang lie divorce ay bumabalik sa kanya ngayon 10 beses na mas matindi, 10 beses na mas masakit. Ganito na lang ba, Tiara? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, sisirain mo ako sa harap ng lahat? Ang pabulong na tanong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng pait.
Tumingin si Tiara ng diretso sa mga mata ni Mateo. Sa loob ng kanyang puso, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Ang sakit na kaniyang tinitis ay dahan-dahang napapalitan ng isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Hindi kita sinisira, Mateo. Ibinabalik ko lang ang lahat sa tamang lugar. At ang lugar mo ay hindi sa upuang ito, ang huling wika ni Tiara. Tumayo si Gabriel at iniharap ang huling dokumento. Ladies and gentlemen, by the power vested in the Aegis Holdings, the board meeting is adjourned. We are here to announce the immediate suspension of Mateo Villanueva as CEO and the appointment of an interim management team headed by Ms. Tiara Monteverde. Ang katahimikan sa silid ay tila ba nabasag ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang bawat miyembro ng board ay isa-isang tumayo at lumapit kay Tiara. Iniabot ang kanilang mga kamay sa kanya. Binabati ang bagong kapangyarihan sa loob ng Villanueva Group. Naiwan si Mateo sa dulo ng lamesa, tila ba isang anino sa sarili niyang kaharian. Pinanood niya si Tiara habang tinatanggap ang bawat pagbati ng may kasamang ngiti na puno ng kapayapaan. Ang init ng tagumpay ni Tiara ay tila ba nagpapalamig sa kanyang buong pagkatao. Habang dahan-dahang lumalakad si Tiara, palabas ng silid pulong, huminto siya sa tapat ni Mateo. Walang salitang lumabas sa kaniyang bibig, ngunit ang kaniyang tingin ay sapat na upang ipaalam sa lalaki na ang lahat ng kaniyang nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang ay mawawala rin sa pamamagitan ng katotohanan. Paglabas ni Tiara sa pasilyo, naramdaman niya ang hangin na dahan-dahang dumadampi sa kaniyang balat. Ang bawat paghinga niya ay tila ba mas magaan, mas malaya. Ngunit sa gitna ng kaniyang tagumpay, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kaniyang isipan. Sa pagkuha niya ng lahat ng ito, may matitira pa bang puwang para sa isang pusong marunong muling magmahal o ang kaniyang katarungan ay magiging isang malamig na trono na siya rin ang mag-iisang uupo? Ang bawat yabag ng takong ni Tiara Monteverde sa makintab na marmol ng lobby ay tila isang matalim na orasan na nagbibilang ng bawat segundong natitira sa huwad na kaharian ng mga Villanueva. Ang amoy ng ulan na pumapasok mula sa malalaking pintong salamin ay humahalo sa amoy ng malamig na bakal at luma ng pag-asa. Sa labas, ang langit ng Makati ay balot ng makapal at madilim na ulap, tila ba nakikiramay sa pagguho ng isang imperyong itinayo sa buhangin ng kasinungalingan. Sa gitna ng malawak na pasilyo, nagtatagpo ang landas ni Tiara at ng 2 taong nagnakaw ng kaniyang 8 taon. Si Mateo ay mukhang isang anino ng kaniyang dating sarili. Ang kaniyang Amerikana ay lukot-lukot at ang kaniyang mga mata ay puno ng pamumula at pagkalito. Sa tabi niya, si Bianca Sevilla ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang designer bag. Ang kaniyang mga mata ay panay ang sulyap sa mga gwardiyang nakatitig sa kanila nang may halong paghamak. Tiara, please, let's talk about this privately. Hindi kailangang umabot sa ganito. We can still settle this as a family. Ang pakiusap ni Mateo, ang kaniyang boses ay nanginginig. Wala na ang dating awtoridad na tila ba ang bawat salita niya ay batas. Isang mahaba at malamig na titig ang ibinigay ni Tiara. Nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kaniyang puso. Ngunit ito ay hindi dahil sa takot. Ito ay ang init ng katarungang dahan-dahang lumalabas mula sa kaniyang kaibuturan. Family? Ang pait na tanong ni Tiara. Ang kaniyang tinig ay sapat na malakas para marinig ng mga empleyadong kunwaring abala sa paligid. You lost the right to use that word the moment you chose to treat me like a disposable asset, Mateo. Noong araw na iniwan mo ako sa kalsada na may manipis na sobre, hindi mo naisip ang pamilya. Noong dinala mo ang babaeng iyan sa kama natin at sa opisina ko, hindi mo naisip ang pamilya. Mateo, do something. Bakit mo hinahayaan na hiyain niya tayo ng ganito? Ang singhal ni Bianca. Ngunit ang kaniyang boses ay may halong panginginig. Tumingin siya kay Tiara ng may puot. You think you won?
You're just a bitter ex-wife. Dahan-dahang lumapit si Tiara kay Bianca. Ang kaniyang bango ay tila ba isang pader na nagpapaurong sa mas bata at ambisyosong babae. Bitter? No, Bianca. I am enlightened. At ikaw? You are nothing but a survivor. And I know your kind. Ngayong wala ng pera at kapangyarihan si Mateo, gaano pa kaya katagal bago mo siya iwan sa putikan? Mahinahon ang wika ni Tiara na tila ba may katiyakang dala ang bawat salita. Hindi nakasagot si Bianca. Ang kaniyang pananahimik ay naging malinaw na tugon. Dahan-dahan niyang binitiwan ang pagkakahawak sa braso ni Mateo at ang bahagyang paglayo ng kaniyang katawan ay tila isang tahimik na pagtatapos ng isang tagpo. Bianca? Mahinang tawag ni Mateo, puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit habang nakikita ang unti-unting pagtalikod ng babaeng akala niya ay kanyang magiging kakampi habang buhay. I'm sorry, Mateo, pero sabi mo sa akin, business is business. At sa ngayon, being with you is a very bad investment. Ang malamig na sagot ni Bianca bago ito mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa exit. Ang tunog ng kanyang mga takong ay mabilis na naglalahos sa gitna ng malawak na lobby. Naiwan si Mateo na mag-isa sa gitna ng silid. Ang bawat mata ng kaniyang mga dating tauhan ay nakatuon sa kanya. Hindi na may halong respeto, kundi may halong habag, na tila ba siya ay isang biktima ng sarili niyang kahangalan. Lumapit siya kay Tiara, tila ba balak lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot ng may desperasyon. Tiara, parang awa mo na. I have nothing left. Ang kumpanya, ang bahay, lahat kinuha mo na. Saan ako pupunta? Ang kanyang boses ay basag. Tila ba isang batang nawawala sa gitna ng unos. Tumingin si Tiara sa labas, kung saan ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagsisimulang magbigay ng asul at pulang kinang sa madilim na kalsada. Ang pagdating ng mga awtoridad ay tila ba ang huling tuldok sa kwento ng kanyang pagtitiis. You still have your pride, Mateo. Iyon ang lagi mong ipinagmamalaki, di ba? Gamitin mo yan para harapin ang mga kasong isinampa ko laban sa'yo para sa malversation of funds at tax evasion. At tungkol sa kung saan ka pupunta, huwag kang mag-alala. Ang gobyerno ang magbibigay sa iyo ng matutuluyan sa loob ng mahabang panahon. Ang huling wika ni Tiara, ang kanyang boses, ay walang galit. Tanging isang malalim na pagkapagod at katarungan. Pagpasok ng mga pulis sa lobby, dahan-dahang lumapit ang mga ito kay Mateo. Ang paglapat ng mga bakal na posas sa kaniyang mga pulso ay lumikha ng isang malamig na sensasyon na tila ba tuluyan ng pumuputol sa kaniyang koneksyon sa mundong kaniyang kinagisnan. Walang sigaw, walang laban, tanging ang mahinang tunog ng kaniyang paghikbi ang namayani habang dahan-dahan siyang inilalabas ng gusali. Tumayo si Tiara sa harap ng malaking salaming bintana. Pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan ng pulis sa ilalim ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa salamin ay tila ba naghuhugas sa kanyang lahat ng pait, lahat ng pagod, at lahat ng hiya na itinago niya sa loob ng 8 taon. Nararamdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Gabriel. It's over, Tiara. You can finally breathe, ang mahinahong wika ni Gabriel. Huminga ng malalim si Tiara. Ang hangin ay tila ba mas matamis, mas magaan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kaniyang sariling refleksyon sa salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya halos kilala. Isang babaeng matapang, makapangyarihan, ngunit may isang bakas ng lungkot sa kaniyang mga mata. Nakuha ko na ang katarungan, Gabriel. Pero bakit parang may kulang pa rin? Ang pabulong na tanong ni Tiara, habang ang anino ng mansyong Villanueva ay dahan-dahang naglalaho sa kaniyang isipan. Pinalitan ng isang imahe ng kaniyang ina sa probinsya na naghihintay sa kaniyang pagbabalik. Ang kaniyang telepono ay muling nanginginig sa kaniyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagtingin niya, ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. Hindi pa tapos ang lahat, Tiara.
Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng mga lihim sa pamilyang ito? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng mansyong Villanueva ay tila mabibigat na bato na humahampas sa mga dahon ng matatandang puno. Ang kalangitan ay isang dagat ng kulay abo na tila sumasalamin sa kadilimang bumalot sa dating kinang ng tahanang ito. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay nagsisimulang mangibabaw. Dahan-dahang pinapatay ang bango ng mga mamahaling pabango na dati ay nagahari sa hangin. Nakatayo si Doña Serafina sa gitna ng sala, ang kaniyang mukha ay tila ba inukit mula sa yelo, habang pinapanood niya ang mga lalaking may suot na uniforme ng bangko na dahan-dahang naglalabas ng kaniyang mga kagamitan. Ang bawat pagbuhat nila sa mga antigong florera at ang maingat na pagbabaklas ng mga painting mula sa dingding ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa kaniyang sariling balat. "What are you doing? Put that down. That vase has been in our family for generations." Ang asik ni Serafina, ang kaniyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang uri ng puot na matagal na niyang ikinukubli. "Mom, we have a court order. The assets are being liquidated to cover the debts of the Villanueva Group," ang malamig na sagot ng isa sa mga opisyal habang hindi man lang tinitingnan ang matanda. Dahan-dahang umatras si Serafina. Ang kaniyang mga kamay na pilit na inayos ang kaniyang buhok ay nanginginig. Ang bawat hakbang niya paatras ay tila pag-atras mula sa rurok ng kapangyarihang pinanghawakan niya sa buong buhay niya. Ang dangal ng pamilya, ang hiya, na palagi niyang ipinapamukha kay Tiara, ay tila ba isang malaking salamin na nabasag sa harap ng kaniyang mga mata. Sa labas ng mataas na gate na bakal, nakatayo si Tiara. Ang ulan ay hindi alintana habang pinapanood niya ang bawat galaw sa loob ng mansyon. Ang kaniyang payong na kulay itim ay nagbibigay ng isang maliit na espasyo ng tuyong lupa sa gitna ng unos. Ang bawat anino na nakikita niya mula sa bintana ng bahay ay tila ba mga multo ng kaniyang nakaraan. Dahan-dahang nagpapaalam. Lumabas si Serafina sa pintuan. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha ng galit. Nang makita niya si Tiara sa labas ng gate, isang malalim na pag-ungol ang lumabas sa kaniyang lalamunan. Mabilis siyang naglakad palabas sa ulan. Hindi na alintana ang putik na dumidikit sa kaniyang mamahaling sapatos. "Ikaw! Ikaw ang may gawa nito. You orchestrated everything to destroy us." Ang sigaw ni Serafina habang papalapit sa gate. Ang ulan ay dumadaloy sa kaniyang mukha. Hinuhugasan ang anumang bakas ng kaniyang mapagmataas na hitsura. Hindi sumagot si Tiara. Ang kaniyang katahimikan ay tila isang malakas na harang na hindi kayang tibagin ng sigaw ng matanda. Tiningnan niya si Serafina ng may halong awa, isang damdaming hindi niya inakalang mararamdaman niya para sa babaeng sumira sa kaniyang pagkatao. "I told you, Mother." Ang dangal ay hindi nasusukat sa kinang ng bato. Ang mahinahong paalala ni Tiara. Ang kaniyang tinig ay nananatiling matatag kahit na ang hangin ay malakas. "Ibinabalik ko lamang sa inyo ang mga utang na loob na paulit-ulit ninyong isinumbat sa akin. Ang bawat pader ng bahay na ito ay itinayo mula sa kasinungalingan at ngayon, ang kalikasan na mismo ang nagpabagsak dito. This is our legacy! You have no right! Ang nagwawalang tugon ni Serafina. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng gate. Dahan-dahang lumapit si Tiara. Ang amoy ng ulan at ang halimuyak ng kanyang pabango ay naghalo. Legacy? Anong klaseng legacy ang pinag-uusapan ninyo, Mother? Ang isang legacy na kailangan ng isang taong tulad ko upang maging tuntungan ninyo? Tapos na ang panahon ng mga kasinungalingan ninyo. Ang pabulong ngunit matalim na pahayag ni Tiara. Tinalikuran niya ang matanda. Ang bawat hakbang palayo sa mansyon ay tila pagputol sa huling hibla ng kaniyang nakaraan. Habang naglalakad siya sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan,
Nararamdaman niya ang isang uri ng paglilinis sa kaniyang buong pagkatao. Sa gitna ng kaniyang pag-alis, ang boses ni Serafina ay dahan-dahang nilamon ng tunog ng unos. Tiara, come back here. You owe us. You owe us your life. Ngunit ang boses na yon ay hindi na umabot sa kaniyang puso. Tumingin si Tiara sa langit. Hinayaan ng malamig na ulan na dumampi sa kaniyang mukha. Ang bawat luha na kaniyang itinago sa loob ng 8 taon ay sumabay sa bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito na ang dulo ng kaniyang laban. Wala ng mga plano, wala ng mga lihim na galaw. Tanging ang kalayaan na maging sarili niya. Isang babaeng hindi na natatakot sa anino ng iba. Ngunit bago pa man siya tuluyang makasakay sa sasakyan na naghihintay, naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang telepono. Ang misteryosong mensahe na kaniyang natanggap ay patuloy na bumabagabag sa kaniyang isip. Hindi pa tapos ang lahat, Tiara. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng mga lihim sa pamilyang ito? Binasa niya ang mensahe muli at sa ibaba nito may nakalakip na isang larawan, isang lumang dokumento mula 20 taon na ang nakalilipas, isang birth certificate na may pangalang matagal na niyang kinalimutan. Ang pangalan ng tunay na anak ng kaniyang ama, bago pa man siya dumating sa buhay nila. Ang mundo ni Tiara ay tila muling huminto. Ang katarungan na kaniyang nakamit ay biglang nabalot ng isang bagong misteryo, isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kaniyang pinaghirapan. Ang tanong ngayon ay, sino ang nagpadala ng mensahe? At ano ang totoong layunin nila? 6 na buwan ang lumipas, ang ginintuang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking salaming bintana ng bagong tanggapan ni Tiara, nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang halimuyak ng bagong timplang kape at ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa kaniyang mesa ay pumapalit sa masangsang na alaala ng lumang apartment at ng mapagkunwaring mansyon. Hawak ni Tiara ang kaniyang telepono, nakatitig sa mensaheng natanggap niya noong araw na bumagsak ang mga Villanueva. Isang huling desperadong hakbang ni Doña Serafina, mga pekeng dokumento na pilit binabaluktot ang kaniyang nakaraan upang sirain ang kaniyang kapayapaan at ibalik ang kaniyang pag-aalinlangan. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Tiara. Dahan-dahan niyang pinindot ang opsyon upang burahin ang mensahe. Ang pagkawala ng mga salita sa screen ay tila tuluyang pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa mga taong iyon. Hindi na niya kailangang makipaglaban sa mga multo ng kasinungalingan dahil ang katotohanan ay pumanig na sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Attorney Gabriel Torres. Ang kaniyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng kapanatagan, isang tahimik na suporta na hindi nangangailangan ng labis na salita. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng makinis na mesa. The judge denied Mateo's motion for bail. Tiara. Haharapin niya ang patong-patong na kaso ng estafa habang nasa loob ng malamig na selda. As for Bianca, the syndicates in Macau are already tracking her down dahil sa mga utang na ginamit niya pang-cover up sa sarili niya nang iwan niya si Mateo. Ang mahinahong balita ni Gabriel habang umuupo sa tapat ni Tiara. Tumingin si Tiara sa labas ng bintana kung saan ang lungsod ay patuloy sa pag-inog. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagdurusa nila. Tanging isang malalim na pagtanggap na ang lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na bayad. Let the law and their own greed consume them, Gabriel. Tapos na ang bahagi ko sa buhay nila. Hindi ko nasasayangin ang kahit isang segundo para isipin pa ang nakaraan. Ang sagot ni Tiara. Ang kaniyang boses ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Kinuha ni Tiara ang folder na inilapag ni Gabriel. Ang pamagat nito ay nakasulat sa malalaking titik. Monteverde Fund for Women's Empowerment and Labor Support. Sa halip na angkinin ang bilyon-bilyong halaga ng mga na-liquidate na assets para magpakasasa, ginamit niya ito upang bumuo ng isang institusyon,
Sa unang pahina ay ang retrato at pangalan ni Aling Marta bilang isa sa mga pangunahing benepisyaryo na ngayon ay namamahala na sa isang maliit na kooperatiba ng mga dating empleyado na nawalan ng trabaho. You did well, Tiara. Ang imperyong ginamit nila para manira ng buhay, ginamit mo para bumuo ng bago. I've never been this proud to stand beside someone, ang wika ni Gabriel. Ang kaniyang mga mata ay may kislap ng malalim na paghanga at isang pahiwatig ng pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad sa tamang panahon. Maraming salamat, Gabriel. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ang tiwala mo. Ang malambing na tugon ni Tiara. Ang kanilang mga paningin ay nagkatagpo at sa tahimik na sandaling iyon, alam nilang ang hinaharap ay hindi na isang madilim na daan na kailangang tahakin ng mag-isa. Walang pagmamadali. Tanging dalawang pusong nagkakaunawaan at nagpapahilom sa isa't isa. Tumayo si Tiara at lumapit sa isang maliit na kahon sa gilid ng kanyang mesa. Mula rito, kinuha niya ang isang bagong relo. Hindi binili ng sino man para sa kanya, kundi bunga ng kanyang sariling talino at pawis. Dahan-dahan niyang inikot ang strap nito sa kaniyang sariling pulso at maingat na isinara ang trangka. Hindi na niya kailangan ng isang taong mag-aayos ng kaniyang damit o magbibigay ng halaga sa kaniyang pagkatao. Ang bawat pag-ikot ng manipis na karayom ng orasan sa kaniyang pulso ay lumilikha ng isang tumpak at payapang ritmo, isang himig ng oras na sumasabay sa tahimik at matatag na pagtibok ng kanyang bagong buhay. Tumingin siya sa malawak na asul na kalangitan. Ang pinakamalakas na babae pala ay hindi ang may pinakamalakas na sigaw, kundi ang marunong maghintay sa dilim hanggang sa ang kaniyang sariling liwanag at talino ang siyang magsalita para sa kanya. Ang pera ay maaaring manakaw, ang kasal ay maaaring masira, ngunit ang dignidad at karunungan ay mga yaman na hinding-hindi maaagaw ng sinuman. Dito nagtatapos ang gabi ng kaniyang pagtitiis. At ngayon, malaya siyang sasalubong sa kaniyang sariling umaga.